Gawa tayo ng masarap na kakanin gamit ang ube jam at malagkit na bigas. Tara, umpisahan na natin. Ito po ay 1/2 kilo ng malagkit na bigas. Binabad natin ito ng magdamag. Kung gusto nyo po ng ganitong mga video, please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless! Huhugasan lang natin ito ng 3 beses bago natin ito igiling. Kung wala po kayong gilingan, maaari po kayong gumamit ng glutinous rice flour. Ito na po yung giniling natin na malagkit na bigas. Maglalagay po tayo ng glutinous rice para po ma-achieve natin yung dough ng ating palitaw. Imimix lang po natin ito. At para po mag-well combined na, gagamit na po tayo ng kamay. Siyempre po, nagugas naman po tayo ng ating kamay. Dapat po ganito na ang ating glutinous dough. Kukuha lang po tayo ng 40 grams ng ating dough. Tapos ipipress natin ito into circle. And then maglalagay na tayo ng ube halaya or ube jam. Paki-check na lang po sa description box kung paano ko ginawa ang ating ube jam. So yan po, i-close na natin. Parang shape po ito ng empanada. So yan po. Ayan po, kapag mainit na yung ating tubig, maaari na natin ilagay ang ating ube palitaw. Ito po yung ating ube palitaw dough. Bali po dumikit siya kaya gumamit po tayo ng shalse. Ayan. Para hindi po siya ma-damage. Saka natin ilalagay sa kumukulong tubig. At kapag lumitaw na po ang ating ube palitaw, indikasyon nito na luto na ito. Bali may nakaprepare po tayo na tubig sa ating planggana. Yan, idediretso na lang natin ito para hindi po magdikit-dikit din yung ating ube palitaw. So yan, ginagawa po natin nito para mas mabilis lumamig yung ating ube palitaw. So ito naman po, ipapakita ko na dinediretso ko na lang siya sa lutuan. Tapos gagawin lang natin ito hanggang sa maubos na natin yung ating palitaw dough. Sa ating pan, nagsasangag po tayo ng sesame seed. At kapag nag-brown na po, pwede na po ito. 3 to 5 minutes ko lang po itong sinangag. Sa ating plate, naglagay po tayo ng sesame seed. Ayan. Para lumabas yung aroma ng ating sesame seed. Sa ating mixing bowl, maglalagay po tayo ng ating kinayod na niyog. Tapos, tatanggalin lang natin yung mga bunot. Kung mapapansin nyo po, matigas to kasi galing po ito ng freezer. Para hindi po siya agad mapanis. Hanggang 7 PM po, pwede pa siya. So, yan. Spread lang natin. And then,
Ito na po yung ating ube palitaw. I-coat na natin ang ating ube palitaw ng kinayod na nyog. Ito pong ating kinayod na nyog. Bali po, namamalengke kasi ako ng umaga. Kaya pagdating ko dito sa bahay, saka ko siya ilalagay sa freezer. Tapos yung preparation ko po nito tanghali na mga 11 to 12. So yun po. Kaya mas matagal yung shelf life ng ating ube palitaw. Sana po ay may nakuha kayong idea sa video ito. Please like and follow our FB page. Maraming salamat! Ito po ay 1/4 kilo ng wash sugar. Tapos mag-add tayo ng 4 tablespoon ng sesame seed. Tapos imimix lang natin ito. Ito po yung pangdagdag pampalasa sa ating ube palitaw. Nakagawa po tayo ng 36 pieces ng ating ube palitaw. Para po may idea kayo, ang bentahan ko po nito ay 10 pesos. Sana po ay nakatulong ako sa video nito. Please like and subscribe to our YouTube channel. Thank you and God bless! Thank you for watching!